Yo, what's up mga kayo kabs? Magandang gabi po muli sa inyong lahat at syempre, narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po muli dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan ito ating video ngayong gabi mga bayang kalisa, make sure na dapat nakalike na po tayo, nakasubscribe, pakishare na rin po ating video. Syempre, huwag pong kalimutan i-hit yung notification bell or bell icon para po maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong gabi mga bayang karista, meron tayong maikling video. Pag-usapan natin yung ating parating na first leg ng Triple Crown this Sunday, May 19. Maganda yung lineup mga bayang karista, nakapokus sa mga bayang karista sa dalawa nating kalahok. Kaya bibigyan po kayo ng mga ibang information or mga kanilang last outings. At bibigyan ko rin kayo ng konting analysis po kasi alam ko naman po mga bayang karista, lahat tayo may kanya-kanyang analysis sa mga karera po. Siyempre may mga araw-araw may kanya-kanya rin tayong mga pananaw po. Siyempre nananaya tayo mga bayang karista. Ito sariling opinion ko lamang po Pwede pong hindi magkatotoo, pwede pong magkatotoo. Kaya sana po magustuhan nito ating video mga bayang karista. Pero bago ko po simulan yung ating video, nakikiramay po ang Master Lekim TV sa pagkawala po ng ating magiting na race caller na si Senyor Ira Herrera. Rest in peace po sa inyo Sir Ira Herrera. At tawag ito, condolence po sa inyong family. Nakikiramay po itong ating Master Lekim TV. Nawala na naman tayo ng isang magiting na race caller, si Mr. 3N50 to travel na nabansag natin Mr. Excitement. At syempre mga bayang karista, pasadahan ko lang dito ating ilang shoutout na nailista sa ating last comment ng video. Shoutout nga pala kay Christopher Cruz at pinapagdit niya yung mga bayang karista dyan sa Addison OTV, Barangay Martinez del 96, Pateros, Manila. Shoutout po kayo. Shoutout po sa inyo. At sana po nagsitama kayo ngayong araw po ng linggo. Ganun din po kay kay Ma'am Angel Celeste. Pinapagdit niya si Boss Ran J. Maderaso at si Boss Justin from G5 Family ng Tondo, Manila. Pinapasalamatan ko rin po si Sir Giotto, Sir Trainer Ruchi Ladjana, kay Sir Edward Suncel Rojas, kay Bro Ricky Rodela sa pinsan ko, kay Nini Arellano na uuwi na this Monday. Ingat sa flight mo ni. Maraming salamat sa iyo. At sa mga nag-greet po ng birthday ko po itong nagdaang Sabado, maraming salamat po. Na-appreciate ko po at masaya po ako. At syempre, hindi ko na rin patagal agad yung video. Napahaba na naman yung aking kwento. Punta natin agad yan. Matapos lamang po syempre yung ating maikling intro. Kaya let's go mga kaayo gabs. At gaya nga po ng nabanggit ko kanina, meron tayong inaabangang first leg ng Triple Crown. Sino kaya unang makakasungkit? Ngayon po to May 19, 2024, distansya 1600 meters. At meron tayo ditong ilang kalahok mga bayang karista, parang 7 po ata to, pero 6 in betting number. Couple entry po si King James at si Worshipful Master. Siyempre nakatutok ang mga mata ng mga bayang karista sa dalawang wala pang talo. Gaya po ni Batang Manda at ni Bea Bell. Yan. Yung dalawang kabayan yan, talagang inaabangan niya yung Triple Crown. Pero siyempre, hindi rin po natin i-menos yung mga ibang kasali kasi talagang may tsamba din po yan. Talagang pwede pong makinabang kung sakasakaling magkakaroon nga po ng matinding lutsahan sa unahan. Kaya ito, bigyan ko po muna kayo na kanilang mga pass outings. Ito, added haha. Pagmamayari po ng Rancho Santa Rosa, trainer po Jason Sordan. At ang hinete niya si A.R. Villegas this time Meron tong 126.4 no, nanalo to sa 1400, umalis lang ng 2-2, medyo nakaagapay lang agad sa alisan. Out of 7 rounds na naglaban-laban sa rating base 28-33. At yun po ng March 23 kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Batang Cabrera. From John Paul Guse, this time ang Larenda Dodong Villegas para sa ating kalahok na si Added Haha. Meron din naman tong 143.8 sa milya, dumating itong pang-apat, umalis ng 3-3 out of 9 rounds naglaban-laban sa isang special race road to Triple Crown. At yun po ng March 10 kung saan ang nanalo naman po doon ay si High Roller. At ang remenda po sa kanya ng araw na yun ay si JB Hernandez. Yan po yung ating kalahok na si Added Haha na pwede lang din mag-abang sa pwestuhan sa likuran nila. Di pala tayo sa dumudumina ng ating Triple Crown. Ito yung colt natin na si Batang Manda na pagmamayari naman po ni Sir Benjamin Avalos Jr. Trainer po Jojo Angeles at ang rider niya siyempre regular Patty Dilema. Meron tong 141.6 sa milya mga bayang karista, nanalo po ito noon
banderang tapos, out of 7 rounds naglaban-laban sa isang special race, road to Triple Crown din. At yun po ng April 14, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Aded Haha. Pero bago po yun, meron din tong 126.4 naman po sa 1,400 meters. Nanalo po ito mga bayang kaysa, medyo nakaagapay na agad sa unahan, umalis ng 2-2 out of 12 rounds sa naglaban-laban. So rating base 34-39 at yun po ng March 9 naman, kung saan tinalo niya po doon last race yung kabayong si Uncle Vines. Gaya nga po ng nabanggit ko, regular partner niya, Pati Dilemma para sa ating colt na si Batang Manda. Lipat naman tayo sa ating pili, the Grey Galloper. Ito talagang nandito nakatutok lahat ng bayang karerista. Kay Bea Bell na pagmamayari naman po ng Bell Racing Stable. Trainer po Sir Donnie Sordan at siyempre regular partner niya, Jonathan Aerocool Hernandez. Ito meron pang 113.4 last time na ng tune up race sa 1200. Umalis pa ng 3-1 out of 7 runners sa laban-laban sa merge race ng 28-39. At yun po ng May 3 lamang, kung saan tinalo niya po doon yung imported horse na si Saratoga Chrome. At nag-buyer naman po ito sa Milya, bayang karista, meron tong 141.6, same sila ni Batang Manda. Nanalo po ito sa Milya ng barrier run. Banderang tapos po, out of 4 runners na naglaban-laban. At yun po ng April 21 naman, tinalo niya po doon yung kakwadra niyang si Chrome Bell. Pero last official run niya last year, meron tong 125.4 sa 1,400 meters. Nanalo din po ito. At umalis naman po ito ng mga bayang kalisa, 1-1 rin. Out of 9 runners sa laban-laban sa isang special race noong October 22, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Morning After. Ito ang sigurado akong mayayaman sa karir na to, itong Grey Galloper na si Bea Bell. Lipat naman tayo sa another Grey Galloper. Ito mga bayang karista, may 141 din po sa milya to. Hindi nyo po pwedeng i-minus to kasi derivative po ito, pwedeng makinabang po ng karera ito. Si Ghost na pagmamayari naman po ng Santa Clara Stock Farm Inc. Trainer po Chito Santos at rider niya John Alvin Guse. Meron tong 142.6 na last run po na Tarsera sa milya, umalis ng 6-8 out of 9 rounds naglaban-laban sa isang special race noong March 10, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si High Roller. At pagkatapos po nun, meron din naman po itong 142.2 sa milya rin mga bayang karerista. At umating naman po siyang pang-apat, umalis ng 3-3 out of 5 rounds naglaban-laban sa grupo na po. Rating base 34-39 at yun po ng February 11, kung saan ang nanalo po doon yung bihadong si Shanghai Silk. Pero kung babalikan nyo po yung takbo niya last year mga bayang karerista, siya yung magiging best time dito para sa akin Meron tong 141.2 sa milya. Nanalo po ito mga bayang karista. Umalis pa ng 9-8. Talagang naging dirimating kabayo po talaga ito. Pwedeng magbadya o pwedeng maging balakit sa kanilang dalawa tong kabayo na to. Umalis po ito ng 9-8 out of 11 rounds na naglaban-laban sa isang special race noong December 31, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Bill Jordan. Same rider pa rin. Gamit ito ni John Alvin Guse. Itong numero, wala pa pala numero to. Itong kalawak nating Grey Galloper na si Ghost. Lipat naman tayo dito sa ating couple entry to King James. Galing sa pahinga to, pagmamayari po ni Big Boss James Rabano. Hindi ko pa alam kung sino trainer nito, kung si JCB Gusi ba or si Ramon Nartea, bayang karalista. Pero ang rider niya po this time, Danny Boy Camaniero. Meron po itong 113.8 sa kanyang barrier run last time mga bayang karalista. Nanalo po ito 1-1, malis ng 1-1 out of 3 runners naglaban-laban. At yun po na April 27, kung saan tinalo niya po dun sa barrier yung kabayong si Cole Israel. Same rider na rin tayo dito, Danny Boy Camaniero. Mukhang ginamayan lang ni Danny Boy Camaniero itong kalahok na si King James. Ito may matuyos na remate rito, may pambigla to, bayang karerista Pero meron po itong 143.8 bayang karerista. Dumating po itong pang-apat, umalis ng 6-6 out of 11 rounds naglaban-laban sa isang special race. At yun po, nung December 31, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Ghost. Sa pagkakatanda ko po dito, si F.A. Tuason po atang sumakay sa kanya ng time na to dito sa karera na to nung December 31, dito sa kalahok na si King James. Itong kabayo na to, may biglang remate to, lalo pag nakatabi ng balya, bayang karisa, kaya tingin ko may chamba din para sa akin Lipat naman tayo dito sa stable po ni Ma'am Melaine C. Habla. To si Morning After na trainer po si Ruben Tupas at ang rider niya Kelvin Abobo. Meron tong barrier run last time sa milya, 142.8 at yun po ng February 18, nag-barrier na po yan ng milya, bayang karisa. Titoin ko, may chamba rin to kasi pwede rin lang umagapay agad to sa unahan. Baka makapanood nga po ng pacing. Siyempre, di natin maiwasan talaga magkaroon ng early speed battle sa unahan.
At meron naman po itong 143.4 sa milya kung saan nanalo naman po siya, umalis ng 1-2 out of 5 rounds sa laban-laban sa itang special race noong December 10, kung saan tinalo nga po niya doon ng medyo dikit lang yung kabayong si King James. Same rider na rin tayo, regular jockey na tayo, Kelvin Abobo, para sa ating kalahok na si Morning After. At last but not the least sa ating karera na to, mga bayang karisa to, may angkin tulin to, baka magbigay din ng early speed battle sa kanila. Itong kalahok na si Worshipful Master na couple entry ni King James, magmamayari din po ni Big Boss James Rabano, at ang rider po niya this time, Eminem Gonzalez. Siyempre, regular jockey na to simula nung trial, tsaka actual na takbo na to yung may sakay. Meron tong 127 plus sa 1400, nanalo to last time, banderang tapos, out of 7 rounds sa laban-laban. Rating base 28.33 at yun po na April 27 kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Wolf 359. At meron din tong best time na 126 plus sa 1400 kung saan nanalo siya sa kanilang PCSO Maiden Race. At yun po ng March 17, umalis lamang to ng 2-2 out of 9 rounds naglaban-laban kung saan tinalo naman po niya doon yung kabayong si Prima Vera. Same rider pa rin dito tayo sa kalahok na to, Worshipful Master, Eminem Gonzalez, mga bayang karerista. At yun po, sana nagkaroon po kayo ng idea dito sa ating mga kalahok dito sa ating first leg ng Triple Crown. Tingin ko talagang ang bintahan dito nakatutok sa dalawa, kay Batang Manda at kay Bea Bell. Pero sinasabi ko nga po sa inyo, bayang karerista, na tingin ko medyo malaki po yung tsamba sa kanila itong kabayong si Ghost, kasi may 141.2 sa milya. Kung hindi pa naman po naaalis sa katawan niya yan, tingin ko kayang-kaya po tsumamba nito. Tsaka sanay po sa matulin na pacing to, bayang karerista, kahit medyo malayo po yung panggalingan nito, basta medyo makadaan lang, tingin ko pwedeng tsumamba po. Pero syempre may makanya-kanya po tayong opinion, pananaw. Ako po, opinion ko lang po yan, mga bayang karerista. Siguro kung pipili po ako dito, siguro Bea Bell or Ghost ako sa aking magiging giya this Sunday, mga bayan. Kasi tingin ko si Ghost pwedeng tsumamba to kasi naging dirimate. Alam ko kasi dati di bandera to si Ghost Siyempre din, hindi natin pwedeng i-menos yung iba. Added Haka, King James, Worshipful Master, Morning After. Kaya kung may mga pangdagdag naman po kayo sa inyong kapital, pwede po kayo mamili or kung malaladkad dito po sa ating mga ibang kalahok, kasi di po maiwasan talaga minsan yung upset. Lalo po ganyan malaki premyo 1.8 million po ang nakataya dito sa kaya na to, mga bayang karerista. Tsaka Pride din, syempre alam niyo naman po ang Bell Racing Stable, talagang hindi nawawala ng mga pang Triple Crown contender po yan every year, mga bayang karerista. Tsaka pagkakatanda ko, parang iilan pa lang po ata ang Triple Crown contender natin na babae, mga bayang karerista. Karamihan po puro lalaki po ata, mga bayang karerista, kagaya po nila General Calentong, si Hagdang Bato, yan, si Kid Mulabe, puro lalaki po kasi yun, mga bayan kayo sa Pero I hope sana this time meron tayong babae. Gaya nito ni Bea Bell, na tingin ko talagang magdodomina na ating first leg ng Triple Crown. Kaabang-abang to, mga bayang karerista, at sana makapag makakuha tayo ng magandang pangpuhunan or makachampa tayo this week Karera natin Tuesday, group based on time race, mga bayang karerista. Pag paumanhin ko, minsan pong di natatapat yung ating mga giya. Pero sana po this week makadihado tayo at makakuha tayo ng magandang yummy dividends para may pangdagdag tayong puhunan sa araw po ng linggo. At yun po, mga bayang karerista, ating mga kayokabs, hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa sandaling oras po ng panonood at pakikinig dito sa ating YouTube channel. Kung meron po kayong kinakampiang kabayo at opinion nyo dito sa ating first leg ng Triple Crown, i-comment po sa ating comment section. Babasahin ko po yan, mga bayang karerista, at aking pupusuan. Kasi alam ko, bawat karerista natin may kanya-kanyang idolong mga kabayo, lalo sa darating nating first leg ng Triple Crown. Kasabay po nito yung hopeful and 3-year-old locally bred. Yung 3-year-old locally bred, nakita ko yung lineup, sigurado ako, tingin ko long shot yung mananalo ron, bayang karerista. Kasi medyo salapa yung hopeful pero yung 3-year-old locally bred, tingin ko mumu yung mananalo. Kaya yon, hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat po muli sa sandaling oras. Ito po yung lingkod, Master Lekim, nagsasabing stay safe everyone po sa inyong lahat, bayang karerista, at ang ating mga solid na mga Kabs.